Ipinapakita ng window ng system ang pangalan at apelyido ng bayani, ang kanyang ika-25 na antas, pati na rin ang husay ng imitator. Sinugod ng bida ang duwende. Siya ay humahampas ng madali, at ang isang bukal ng dugo ay nakikita. Ang duwende ay bumagsak sa lupa kasama ang kanyang kamatayang kalansing. Hindi nasisiyahang tumingin si Loki kay Tsukasa at tinanong kung nasisiyahan ba siya dito. Sinabi niya na sa kasalukuyang anyo ng karakter, ang mga naturang kalaban ay hindi nagbibigay ng seryosong banta. Hiniling ni Tsukasa sa babae na hayaan siyang maging masaya at sumandal sa asol na kristal. Pagkakuha nito, sinabi niyang ito ang unang pagkakataon na natalo niya ang isang duwende ng mag-isa. Sinabi ni Loki na natural ang pagkatalo sa mga duwende dahil nasa level 25 na ang bida. Ang mga larawan ng kanilang unang pagkikita ni Loki ay lumabas sa imahinasyon ng bayani, at ang kanyang boses ay nagsasabi na ang dahilan ng mabilis na pagtaas ng antas ay ang mana na naibigay ng batang babae sa kanyang bagong lakas. Ang bida ay madaling sirain ang mga duwende na hindi niya kayang talunin noon. Nagpasalamat si Tsukasa sa babae, at masaya siyang tumugon na ang gayong tulong ay isang madaling bagay para sa kanya. Palihim niyang tinanong ang bida kung ano ang susunod. Sinabi ni Tsukasa na dapat silang magpatuloy sa pagsulong. Siya ay pumasok ng malalim sa piitan at sinabi na ang kanilang layunin ay maabot ang silid ng amo. Lumilitaw ang isang window ng system. Nagbabala na ang mga bayani ay nasa ika-5 palapag sa pugad ng duwende. Bumaba si Tsukasa sa hagdan patungo sa dilim. Bumantong hininga si Loki at buong pusong inamin na naiinip siya. Tinanong ni Tsukasa kung may inaasahan siyang iba. Itinuro ng batang babae ang kanyang daliri sa pisngi ng bayani at sinabing naghihintay siya ng isang kamangha-manghang labanan na magpapakulo ng dugo sa kanyang mga ugat. Lumutang siya sa himpapawid na may magic at sinabi na karamihan sa mga halimaw na nakatagpo nila ay hindi man lang kalaban at ito ay isang seryosong problema. Iginuhit ni Loki ang atensyon ni Tsukasa sa katotohanan na lumitaw ang mga pinuno ng goblin, at ang pangunahing karakter ay nakakita ng isang pulutong ng mga halimaw. Napagpasyahan ng isa sa mga bayani na dahil lumalaki ang bilang ng mga kaaway, ang silid ng may-ari ay dapat nasa malapit na lugar. Sa isang matalim na haltak, pinutol ni Tsukasa ang ulo ng isa sa mga goblins at ipinahayag na ang unang hakbang ay nagdudulot ng tagumpay. Pagkatapos ay pinutol niya ang buong pulutong ng mga halimaw at sinabi na kahit na may malaking bilang ng mga kalaban, madali niyang makayanan ang pormang ito. Inamin ng bayani na natatakot siyang hindi makayanan ang mga ito, ngunit naging napakadaling gawain. Sa isang ligaw na dagandong, isang bagong pulutong ng mga goblins ang sumugod sa karakter. Walang takot na hinarap ni Tsukasa ang papalapit na mga kaaway. Itinaas niya ang kanyang espada, na napapalibutan ng asol na aura, at si Loki ay nagmasid sa takot. Sinisigawan niya ito para pigilan ang bida. Isinisigaw ni Tsukasa ang pangalan ng Van Argen Mastery at naghatid ng malakas na suntok na pumutol sa ibabaw ng kuweba. Nagagalak ang bayani at nagsimulang magsalita tungkol sa pagiging simple ng misyon nang biglang tumagos sa kanya ang matinding sakit, at nahulog siya. Sigaw ni Loki na ito ang dahilan kung bakit hiniling niya sa kanya na huminto. Nagbabala siya na ito ang presyo ng paggamit ng mga divine technique sa mahinang katawan ng tao. Inamin ni Tsukasa na hindi pa siya nakatagpo ng ganito. Ipinaliwanag ng dalaga na huling beses na gumamit siya ng makalangit na kapangyarihan. Nilinaw ng bayani na hindi niya magagamit ang kakayahan ni Fenrir nang walang makalangit na kapangyarihan. Kinumpirma ni Loki ang kanyang mga salita at sinabi na ipinagbabawal niya ang paggamit ng makalangit na kapangyarihan at ang iba pang mga kasanayang nakuha niya mula kay Fenrir. Lumilitaw ang dalawang window ng system, na nagpapahiwatig na ang mga selyadong kasanayan ay hindi magagamit. Napakunot ang noo ni Tsukasa sa takot.
Sinabi ni Loki na nilikha niya ang balakid na ito upang ang bayani ay hindi masyadong umasa sa isang makapangyarihang kakayahan dahil ang kapangyarihang ito ay kakailanganin mamaya at dapat na iligtas. Tumawa ang batang babae, at ngumiti si Tsukasa na may sugat ng ngiti at sinabing napupuot siya sa mga manloloko. Ang aksyon ay gumagalaw sa orange na gate. Sinabi ni Loki na ito ay masyadong hindi pangkaraniwang pasukan para sa isang duwende. Ang voiceover ng pangunahing tauhang babae ay nagpapaliwanag na ang hari ng goblin ay ang huling boss sa pugad ng mga goblins, at ang kanyang kakayahan sa pagpapatawag ng subordinate ay nagpapahintulot sa kanya na walang katapusang magpatawag ng mga bagong halimaw. Ang pakikipaglaban sa hari ng duwende ay isang pagsubok upang makita kung ang nagising ay may mga kinakailangang kasanayan. Sumang-ayon ang bayani, at bahagyang bumukas ang mga pintuan. Ang mga karakter ay pumasok sa silid ng trono, kung saan nakaupo ang isang duwende sa pinakadulo. Sinabi ni Loki na kumpiyansa siya para sa isang simpleng halimaw. Ang Goblin King, mataba sa balahibo, ngumisi. Inalis ni Tsukasa ang kanyang espada mula sa kaluban nito at nagtataka kung bakit hindi natatakot sa kanya ang halimaw. Bumangon ang kalaban mula sa trono, at may lalabas na system window, nagbabala na isa itong level 15 Goblin King. Ipinahayag ng bayani na hindi siya natatakot sa halimaw. Isang kadiliman ang nabuo sa ilalim ng mga paan ng kalaban, kung saan dahan-daang lumalabas ang isang pulutong ng mga duwende. Sinabi ni Tsukasa na, kumpara kay Fenrir, ang hari ng duwende ay mahina at kaya niya itong hawakan ng mag-isa. Ang voiceover ay nagsasabi sa pagpaypay ng apoy ng galit at puot. Ang katawan ng haring goblin ay natatakpan ng mga mahiwagang guhitan. Ang window ng system ay nagbabala na ang mga kalaban ay nagngangalit. Ang bayani ay sumigaw kay Loki sa pagtataka, nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa mula nang maimpluwensyahan niya ang mga halimaw. Napangiti si Loki at sinabing ito ang kanyang pagsubok para kay Tsukasa, na humihiling sa kanya na gawin ang kanyang makakaya. Napangiti ang bida at sinabing ang babae ay isang tunay na Spartan god. Isang pulutong ng mga goblins ang sumugod sa karakter, ngunit kumpiyansa siyang tumakbo sa kanila gamit ang isang espada. Pinapanood ni Loki ang laban mula sa gilid na may kalmadong mukha. Sa isip, siya ay nangangatuwiran na kung ang bayani ay hindi makayanan ang mga halimaw na ito nang hindi gumagamit ng makalangit na kapangyarihan, kung gayon ang kanyang kandidatura ay hindi dapat isaalang-alang. Si Tsukasa ay nakikipaglaban sa isang pulutong ng mga duwende sa pinakagitna. Hinahampas niya sila, at sila ay namamatay na humihingal. Ang bayani ay pumatay ng ilang halimaw ng sabay-sabay sa isang suntok. Gayunpaman, ikinatwiran niya na hindi siya maaaring magpatuloy na matamaan ang mga ito ng paisa-isa dahil sa galit na mga cast ng Loki. Ang Goblin King ay nagpakawala ng isang ligaw na dagandong at natatakpan ng isang lilang aura. Ang pangunahing tauhan ay tumitingin sa kanya at dahilan na ang mga duwende ay patuloy na dumarating dahil sa kakaibang kakayahan ng halimaw. Hinampas ng hari ng goblin ang kanyang mga nasasakupan ng purple magic. Si Tsukasa ay patuloy na lumalaban at sinabi na dahil ang hari ng goblin ay nagkamit ng katayuang magalit, ang mga kaaway ay may parehong pag-atake. Inindayog ni Tsukasa ang kanyang mga braso at naisip na kung hindi niya matatalo ang hari ng goblin, kakailanganin niyang lumaban sa isang malinaw na talo. Sa kasong ito, kailangan niyang aisil ang kakayahan ng halimaw upang hindi ito magdulot ng gulo. Iniabot ni Tsukasa ang kanyang kamay gamit ang naipon na blue magic at inutusan ang duwende na huwag nang gamitin ang kanyang kakayahan. May lalabas na mensahe sa window ng system na nagsasaad na ang kasanayan sa pawn ay na-activate na. Ang mga mahiwagang asol na kadena ay nagbibigkis sa katawan ng hari ng goblin, na sumusubok na tumakas. Sa isang ligaw na dagandong, kinuyam niya ang kanyang kamay sa isang kamao, sinusubukang putulin ang mga tanikala.
Sa isang matalim na paggalaw, pinalaya ng halimaw ang sarili. Sinugod niya ang pangunahing tauhan, na naliligaw, at naghatid ng malakas na suntok. Ipinagtanggol ni Tsukasa ang sarili gamit ang kanyang espada, tinitigan ng husto ang duwende. Ibinalik siya ng kalaban ng may lakas. Ang pangunahing tauhan ay nakasandal sa espada at retorikang nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Loki na ito ay isang magandang ideya at na ito ay gagana kung hindi niya ibinigay ang katayuan ng Monster Rampage. Ang batang babae ay ngumiti ng palihim at balantunan na tinutugunan ang pangunahing tauhan. Tinanong niya kung ang ibig sabihin nito ay hindi maselyuhan ang husay ng Haring Duwende. Tumawag ang halimaw sa isang bagong pulutong ng mga duwende na may sigaw. Sinabi ni Loki na ang kalaban na si Tsukasa ay hamanin ay isang Diyos, kaya ang bayani ay dapat na makahanap ng isang paraan upang ang kalamangan ay nasa kanyang panig. Ang pangunahing karakter ay sumasalamin sa isip na ang nagpadala ng sumpa kay Maya ay ang may-ari ng mythical dungeon, tulad ni Loki. Kung ang limitasyon ng bayani sa labanan ay kung ano ito ngayon, kung gayon hinding-hindi niya mailigtas ang kanyang kapatid na babae. Muling bumangon si Tsukasa, at tinanong ni Loki kung kaya pa niyang lumaban. Ang bayani ay may kumpiyansa na kinukumpirma ang kanyang mga salita at matindi ang tingin sa kanyang mga kaaway, na binibigkas ang pariralang mata sa mata, ngipin sa ngipin. Isang matalim na ipo-ipo ng asol na mahika ang humahampas sa karamihan ng mga halimaw. Sumugod si Tsukasa sa isa pang tumpok ng mga duwende at sinumbong ang hari ng goblin na may galit na galit. Ang halimaw ay sumisigaw sa tensyon at lumikha ng isang hadlang ng purple magic. Nakangiting napansin ng bida na ginamit ng duwende ang kapangyarihan ng pagpapatawag ng mga nasasakupan. Kaya sumigaw si Tsukasa na kukunin niya ang kakayahan ng kalaban para sa kanyang sarili habang nakatayo sa isang nakakaawa na pose. Lumilitaw ang mga mensahe sa mga window ng system na nagsasaad na ang skill ng copycat ay na-activate at ang kakayahan ng target ay matagumpay na nakopya. Iniunat ng pangunahing tauhan ang kanyang kamay at sumisigaw para lumabas ang mga halimaw. Ang window ng system ay nagbabala na ang pagpapatawag ng mga subordinate ay isinaaktibo. Isang malaking bilog na may maliwanag na asol na kumikislap ang nabuo sa harap ni Tsukasa, at ngumiti siya at sinabing interesado siya sa mangyayari. Malinaw na naririnig ang dagandong ng isang tao. Ang pangunahing karakter ay mukhang nagulat nang lumitaw ang isang maliit na asol na lobo mula sa bilog. Tinanong ni Tsukasa kung seryoso ito. Masayang tumatahol ang lobo. Lumingon siya sa pangunahing tauhan at marahang hinaplos ang kanyang tuhod, tahimik na umuungol. Humagalpak ng tawa si Loki, at ang pangunahing tauhan ay hindi nasisiyahang tinawag siyang isang babae at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Awkward na tinitingnan ni Tsukasa ang lobo, yumuko sa kanya, at nagtatanong sa isip kung ito rin ba ang Fenrir na nakalaban niya sa mythical rankang dungeon. Sabi ng bida, kahit maliit ang halimaw, mapapansin niya ang pagkakahawig sa halimaw na nakalaban niya kanina. Ang lobo ay nakatayo sa tabi ni Tsukasa, pinapanood ang paparating na pulutong ng mga duwende. Ang hayop ay nagmamadali patungo sa kanyang mga kalaban na may malakas na paglukso, tumatahol habang ginagawa nito. Nagdudulot ito ng napakalaking pinsala sa mga goblins, na nagiging sanhi ng paglipad sa kanila. Nagtataka si Tsukasa habang naglalaban ang kanyang bagong alaga. Masayang ikinakaway ng lobo ang buntot nito at tumingin sa may-ari nito. Hinaplos ng pangunahing tauhan ang kanyang ulo, at masayang inilabas ng halimaw ang kanyang dila at ipinikit ang kanyang mga mata. Tinanong siya ni Tsukasa kung lalaban siya sa panig ng karakter. Ang batang lobo ay tumatahol at hinahaplos ang kamay ng bayani. Ang hari ng duwende ay nagpakawala ng malakas na sigaw. Sinabi ng pangunahing tauhan sa lobo na iiwan niya ang mga halimaw na ito sa kanya, at ang hayop ay umuungol ng mahabang panahon.
Itinulak ng bayani at alagang hayop ang lupa sa isang matalim na pagtulak, at ang maliit na Fenrir ay tumalon sa karamihan ng mga kalaban. Sinalakay din ni Tsukasa ang mga duwende at sinabing hindi na siya nag-iisa. Ang mabangis na Goblin King ay inindayog ang kanyang club sa kalaban sa sobrang galit. Pinakawalan niya ang kanyang malakas na suntok, ngunit napigilan ito ni Tsukasa gamit ang kanyang espada. Ang bayani ay sumisigaw sa galit, nakasimangot, at sa isang matalim na haltak, tinataboy ang suntok ng mga duwende. Nakita niya ang halimaw na papalapit sa kanya at tinutukan ang kanyang mga binti. Salamat po sa panonood.